Yung ano na yun, hangin na yun. Binuwal yung bubong. Sinagot. Grabe. Namin, yung roof po niyan, insulated mga downspout na yan, yung cladding din po yun. Ayan. Tapos yung kanyang eaves, so sa may eaves or square, wala na magiging leak sa ibaba, saka natin good morning. Mga boss, welcome back po dito sa ating channel. And another day, another build. So project update po tayo ngayon. Bale ang lakad po natin ngayon is sa Lakeshore project. And tapos dadaan tayo dito sa dito po sa Arayat project, yung 3 unit apartment, tapos yung unit ni owner. Bale hindi pa po na turn over itong project na to dahil hinihintay po namin yung yung pong kuryente. Gusto ko kasi bago ma-turn over ito is kompleto na yung magiging functional na. Hinihintay na lang po namin pagkabit ng mga metro, ng mga unit. Ayan. So maybe this week, so nasa telco na kung kailan po nila ilalagay yung pong mga metro ng mga unit. So maraming pong nagtanong yung vlog natin kahapon dito sa bagong service natin dito sa farm. Tinatanong nila kung magkano ko po pinagawa itong sidecar dito po sa Concepcion Nueva Ecija sa Cabiao. Sa Cabiao po kung gusto niyo po magpagawa. So magandang klase, magandang quality. So yung po pinapagawa ko dito isa yung pong yung pinagbentahan ko nung owner. Bale ang presyo niya mga boss. Ang presyo nito is nasa hindi po siya budget meal. Naman po kasi ito, magandang klase yung materyales, matibay, quality yung gawa. Marami pong nagpapagawa doon actually. Bale pinagawa ko po ito nung pang April. So sa dami nang nagpapagawa, naka-line up po sila. So ayan, April, May. April ba? Halos umabot ng halos 2 months. 2 months po ginawa to eh. Kung 2 months. So pinagawa ko to mga March pala, March, April. Mga March pa po yata pinagawa ko to. Umabot po siya ng 2 buwan na paggawa. Dahil nga po marami nga yung naka-line up doon. Ang presyo pala niya is 50 mil po ito. Ayun po yung pantalunan. Hanapin niyo lang po yung niya. Pagtanong niyo na lang sa may Cabiao. Leo Malanta. Concepcion Cabiao Nueva Ecija. $50,000 sidecar na to. Ayan, comment nyo po sa baba kung worth it, sulit ba yung 50,000 na presyo nito. Ayan po yung mga materials niya. Bali siya, yung frame niya is GI. Mas maganda po kasi yung GI kaysa sa stainless na frame. Mas matibay po yung bakal kaysa sa stainless. Kaya lang siya, half stainless lang siya. Bali yung frame niya po siya, GI bakal. Meron po takip to. Tinanggal ko lang dahil mas maganda siyang tingnan pagka meron siya wala siyang takip na ganyan. Napakaangas yung tingnan. Bagay na bagay kung meron kayong ganitong motor, yung Barako to na Kawasaki. So mas maganda po ito na pang pang kargahan ng ganitong motor na 175.
Yan, ito kinuha ko ng 1 year naman yan. 1 year na installment. Ayan. So yun, sikasuin ko po yung mga kailangan nila sa Lakeshore project. Tapos yung baka yung perimeter fence doon, nilayout na rin namin dahil napag-usapan na rin namin ni ate yun, tsaka ni kuya. Yan, shoutout kay Kuya Bong, tsaka kay ate Anet, ate Net. Ayan, dito pala sa farm, wala itong kitchen mga boss. Ano ko lang, pakita ko lang yung pintuan niya, yan sliding. Tapos itong area na to, pina-close ko. Ilalagay po ako dyan. Meron tayong ilalagay dito sa area na to. Ayan, parang tindahan na. Ayan. Abangan nyo po yung lalagay dito sa area na to. So soon. Ayan. Ayan siya. Tapos meron siyang tawag dito, WPC na cladding. Sliding po ito. Tapos pinalagyan ko po siya ng screen sa loob para hindi po pumapasok yung mga langaw sa lamok. Dahil ngayon pa naman panahon na to, panahon ng pinya, napakalangaw na. Ayun siya, hard mesh na screen. Tapos yung sa taas, ano po yung PVC panel, yung pong tira-tirang PVC panel. Ayan, yun lang. Tapos ito, same nung sa mga guest house, yung tangen groove na Paisen board. Pipinturahan na lang po yan. Siguro ganun na lang din yung kulay, tulad nung sa may guest house, yung paper mache yata yun. Kung yan nagkakamali. Ayan, daan muna po tayo dito sa Arayat Project 3 unit apartment. Silipin po natin. Meron po nga dito, meron po nagbabantay. Ayan mga boss, ito na po yung 3 unit apartment. So okay na po yan. Ayan yung po mga naghahanap ng apartment dito sa may Arayat. So available po itong mga unit na to. Mag-message po kayo dun sa FB page, Vista Montanya, ang FB page po ni owner dito. Ayan. Ito yung kanyang FB page. So, tingnan natin. Vista. Ayan po yung FB page, Vista Montanya. So yun, halos na lang po ito. Yun na lang kuryente nga, tulad sabi ko. Ayun, nakaabang na yung mga ano niya, mga entrada. So hinihintay na lang po namin yung installation ng kuryente. Sa tubig meron na rin. So yung pong before and after nito, sa turnover na natin to. So for now, hindi ko muna papakita yung loob para sa ano na to, sa next vlog natin dito. Yan, kung naghahanap ng apartment, available po yan. Malapit lang sa Aslagan, po yung Aslagan, Bale Aslagan, near Bale Aslagan. Kung naghahanap kayo ng peaceful na lugar, so tapos mountain view, ayun Mount Arayat. So good po itong mga apartment na to for small families. Ayan, pamalit na pamilya, ano po dyan, pwede po dyan. Two story, 2 bedroom with a toilet and bath. Tapos meron siyang washing area and then kitchen. Ayan, tapos meron siyang veranda na mountain view. So ayan mga boss, papunta na po tayo sa Lakeshore project po tayo. Baka bumili na rin po ako ng mga ilaw, yung mga pin light doon. Dahil ano na rin po doon, patapos na rin po yung ceiling namin doon. Then naglalatag na sila ng tiles. Pwede na tayo maglagay ng mga ilaw. Ganon din po sa Tarlac project.
sa Victoria Tarlac Project. Halos patapos na rin yung Kisame. Then nagkatalis na rin sila halos sa sabay itong Tarlac Project tsaka Lakeshore. Ayan na, nandito na po tayo. Lakeshore Project. Ito rin bahay. Wow, ang ganda-ganda na. Ang ganda-ganda na. Ayan mga boss, Lakeshore Project. Tapos na pala yung pong pag-spandrel namin. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, yung pong spandrel na install namin dyan is full ventilated siya. Ayan o. Ang ibang naglalagay ng spandrel, nilalagyan lang po nila sa mga kantuhan. Ayan, tulad dyan sa mga kanto, dyan lang nila nilalagyan. So alam naman natin yung pong bubong is napakainit nyan. Napakainit. So kailangan talaga yung ating Kisame rito is full ventilated siya. Kaya kung mapansin nyo, every piece or kada isa po na spandrel meron pong butas. Ayan, paikot po yan, ibutas po yan. So kung nagpapalagay kayo ng spandrel, mas maganda po na ganyan din po yung paggawa niya para po talagang sumisingaw yung init sa loob ng Kisame sa may babong. Even though meron pong meron na pong insulation yung project namin, yung roof po niyan insulated din po yan, meron insulation na nilagay namin diyan. Pero dito sa Pilipinas napakainit talaga ng panahon. Ayun na mga boss, halos na siya, naka-primer na rin itong labas. And then ongoing yung pag-i-install nila ng tiles sa taas. Sa taas po sila nag-start. Dito sila sa may bedroom, master bedroom. And then yung pong bako na rin namin, susunod na rin namin para maano na yung perimeter nya. Maayos na rin yung mga dito. Kailangan ayusin sa gilid. Yung mga storm drainage, ayan, okay na rin yan. Nakagawa na rin. And then ito yung garahe, yung garage, 2-car garage ang kasya po rito. Ayan, PVC ceiling ang gusto ni owner dito. And then dito maglalagay pa tayo ng cladding dyan. Tsaka dito sa labas, kung mapapansin nyo, wala akong masilya dito sa may area na to. Dahil meron pong mga cladding na ilalagay pa dyan. Ayan, tulad dito, kailangan pang tambakan to. So kailangan na mabakuran muna. Ang allow pala dito sa subdivision mga boss, tulad ng mga bakod doon, 2 meters lang. 2 meters lang po yung height na maximum. Ayan, kung mapapansin nyo, yun yung mga fence dito sa subdivision, 2 meters ang allow. Ganun sa harapan, 2 meters lang po. Hindi ka pwedeng tumaas. Pwede kang bumaba, huwag ka lang lalampas ng 2 meters. Ayan. Ganda-ganda na. Tapos dito po sa kanyang balcony or veranda, meron pa pong railing to. Yung na yan, yung kanyang yung design sa may terrace. Ayan, may railing pa po yan. So susunod na rin yun. Ganda na. Ang ganda na pagka nabuo po yun. Tapos may cladding din po yung mga na yan. Yung mga downspout na yan, may cladding din po yun. Ayan, inumpisa na rin lagay ng cladding yun. Kakladingin yun. Tapos meron siyang deco stone. Ang gusto ni owner din dyan. So dito sa may harapan, medyo maano pa po to. Mga detalye pa, marami pa tayong lalagay dyan. Tapos yung kanyang bakod sa harapan. So pag-uusapan muna namin ni client yung magiging gusto nilang design. So yun nga, ipapaalam ko rin sa kanila yung pong allowed na height ng bakod dito, 2 meters. Ayan, halos gano'n kataas oh. Ganito. Ayan, halos lang, lampas tao yung height.
garahe. Yung mixer hindi na masyadong ginagamit to. Baka kung pull out ko na to, dadalhin natin sa ibang proyekto. So ito yung electrical room. Tapos magiging din po ito, pantry area. Tapos in the future, kung magpapasolar daw si owner, so dito niya ilalagay yung kanyang mga battery. Kaya po mayroon na rin kaming gambang. Ayan, abang na rin kami yung pipe. Yung pipe na yon, dumiretso po sa sa may bubong. Diyan po ilulusot yung mga kable ng solar panel papasok dito. So yung solar panel papasok sa inverter. Tapos sa inverter mag-supply yung battery charge. Then siya yung magiging solar. Ito na yung aming panel board. Ayan, panel board natin. Tapos yung ating mga electrical wire. Ang dami. Panel board natin mga boss, talagang quality. Ito yung maids room. Kasi yung CR niya, ito yung CR. So maganda rin sukat ng CR. Yung dining, kitchen, living, ay ceiling. Dito tayo sa second floor. Ayun na. Start na rin yung installation ng PVC panel. Ayun po yung napili nila client, yung PVC panel na yan. Bago po kasi ako bumibili ng ganyan mga boss, sinesendan ko muna sila ng sample kung ano po yung gusto nilang kulay na ilagay. Yan, yun yung napili nila. Ayan. Wood look. Medyo marumi pa. Yan, kung mapapansin nyo, may bakat ng yan. Alikabok po yan. Dumidikit sa may frame. Nilinisin naman yan bago, siyempre, bago natin i-turn over yan, malinis na malinis. Ito yung tiles. Matte color. Ganon din po sa yung pong tiles na ilalagay dito, hindi po siya madulas or hindi siya makintab. Yun po yung gusto ni owner. Matte color lang, matte. Tulad nito. Mapansin nyo, hindi siya, wala siyang kintab. Matte lang siya. Pagandaan dito mga boss, hindi madulas. Ayan, napakagandang, sa paa. Ayan. Ito yung walk-in closet. So, yung tiles dito, separate na yung kulay. And na rin pala, na blood test na rin. So, obserban po yan. Wala na magiging leak sa ibaba. Tsaka natin, pwede nang i-tiles. Actually, matagal na po ito. Siguro na, nung pang nakaraang linggo to. Kapon pala, walang pasok dito. Holiday. Holiday kapon. Ini may ba nga na iningay na drain na? Noon may padalag. Ayan ako yung sinasabi ko. Tulad yan. Sa ventilated po yan. Every isa. Isang peraso niyan, mayroon pang butas. Yung ceiling niya. Tara, merenda. Nandiyan na rin yung nag-aircon. Nandiyan na rin. Naputi na lang yan eh. Break. Dan, break. Kapad na, may puti ya. Ano yun eh? Soft drinks, boss. Soft drinks? Ano yan, libre yan? Libre lista. Dali mo dito. Oh. Anong tinapay? Meron, boss. Meron pang gatas ng kalabaw ah. Oh.
Gatas na mula ka ni. Hindi rin, boss. Ano, kasi kanya katawan eh. Release na. Oh, kuha na kayo. Eh, kumana kayo, hoy. Kuha na kayo, bahala kayo. Alakat mo eh. Hindi na malastahan, Ken. Eh, sawas. Oh, kano boy? Ay, ating jinggan, Jin. Anong Jin? Awak ko, gin. Ano sa akin? Kremo. Ayaw mo, Jin. Libre yan, lista. Libre lista. Sabi sila wala puti. Ah, Jin, ay Jin. Ay, gin. Ito gatas. Gatas na kambing. Gatas lang kaya. Ano nga, sige, tsaka ayaw mo palista. Tay. Oh, big. Thank you. Thank you very much. Tara, ano ganyan? Sino ka? Ay mga boss, mga pansin nyo, yung pong joint niya, in-apply namin ng epoxy and then mesh tape. Tapos dito sa may guest room. Hello, guest room. Ito yung guest room. Prepare na rin ito, nililihan na rin. Meron na rin dito. PVC ceiling. Ito yung lanay area. So ang gusto ni owner pagka po to, sasagad na doon yung nito, yung kanyang pinakalanay. Siguro lalagyan na lang ng shade dito. Septic tank po ito. Poso Negro yan. Dalawa po yung Poso Negro ng bahay na to. Isa dito sa likod and then isa dun sa may garahe. Tapos yan, na po yung dito na yung perimeter fence. 2 meters ang setback po na allowed po or standard naman po talaga sa mga restriction or guidelines ng pag-construct ng bahay. At least kailangan po meron tayong setback. Yan, 2 meters. 2 meters po yan. Ganon din dun sa may harap, sa may gilid dun, 2 meters. Tapos sa harapan 3 meters ang setback. Hindi po pwedeng dito sa subdivision yung firewall. Hindi pwedeng sagad-sagaran dito. Yun po yung guidelines nila dito sa pag-construct ng bahay dito sa Lakeshore. Tapos yung ilalagay na ilaw dito mga boss, napakaganda. So abangan nyo po yung ilaw na ilalagay dito. Ito yung porch. Sa porch yung ceiling niya, ganun din, PVC panel din po to. Yan, nasikasuin ko ngayon mga boss yung po mga ilaw. So pwede na kasing tulad dito sa may eaves. Meron po mga ilaw dyan. So pwede nang ilagay para pagka nabaklas na yung scaffolding, hindi na po mahirapan maglagay yung electrician natin. So para sumabay na rin siya. Kasi mahuli yan, napakataas pa naman. So magtatayo pa na tayo ng panibagong scaffolding para lang maabot yung mga ilaw dyan. Sa eaves. Ganon din sa Tarlac. Sa Tarlac project, i-prepare ko na rin po yung mga ilaw na kailangan sa project. Ayan, total po hindi na rin po nagagamit ng barracks dahil okay na dito. Papabaklas ko na to and then itong barracks ilipat po sa Sagapan naman. Nag-start na rin silang gumawa ng barracks doon, kaya lang kulang pa po yung kanilang materials doon. So hindi na tayo bibili dahil yun nga, lipat-lipat lang naman po, kaya po yung aking mga inimbest tulad ng mga GI pipe na yan. So malaking bagay po yan kesa sa bumili tayo ng kahoy. Kahoy kasi isang gamitan lang, wala na, tapon na. So dito tulad ng mga GI pipe, kahit yung mga putol-putol nagagamit pa. Ayan. Kaya kung talagang tulad ko na isang contractor, so mas magandang mag-invest ng ganyang mga gamit. Ayan. Tulad ng mga mga year na yan, lilipat pa po sa kabilang project yan. Hindi naman po masasayang.
So yun mga boss, ay wala natin sila. So punta tayo sa RB Ramos ngayon para asikasuhin ko yung mga ilaw na kailangan po namin. Dito na tayo, dito po sa RB Ramos Presyong Dao Electrical Supplies. Ayan. Shout out sa RB Ramos. 40 pieces, 9 watts pin light, 3 way panel. Sa RB Ramos. Tapos kang 6 watts pin light, 20 pieces, 3 way, 150. 150. O natagdal 50 pieces. Tayo ng shout out kay ano. Pero kay ano, kay Rupa May. Hirap sila. Saka yung si Roxy. Shout out. Hi! Ito maka-black cam, pala. Hey! Kamuran ng kamuran? Sa 6 watts. Sa 180 mo. 180 lang ang surface. Bili din ako ng panel board po sa ano, sa Bulacan. Eto. Ayan, shoutout kay Kuya Jojo. Ito yung magiging panel board dun. Ayan. Quality po. Mga panel board dito. Pang ano talaga. Masadya. Tapos yung mga breaker na gagamitin natin sa MCB. MCB panel board. Ay, panel boards. Breaker. Snyder. Wala na. Presyo na ako niya. Duplex only. Kanya naman din guys, boneless chicken, no? Ayan mga boss, mayroon po nagpuntang subscriber dito, yun no? Ay, dito. Hindi sila na, wala na. Wala na lang. Ayan si Sir Lito Figueroa yata, kung di ako nagkakamali. Dito, no? Tsaka si Ma'am. Nabinigyan tayo ng ano, ng Angel's Bars. Maraming salamat po, shout out. Subscriber po natin yun, shout out din kay Boss Ronald Caparas. Tsaka kay Kenneth Salazar. Yes, hello. Oh, ba? Meron tayong ano? Angel's Bar. Okay. Eh mga boss, okay na po. Nakakabili na tayo ng mga ilaw. Let's go. Bubong. Ay, solar, sira. Grabe yung ano, yung... Ay, yung bubong doon, wala na. Lipad. Saan nagpunta? Saka yung manok dyan. Saka yung manok. Oo, yung manok. Wala na bubong din. Saka yung manok dun, oh. Uy, takot! Yung mga sapatos mo, oh. Woo! Saan na po tayo bubong? Yung bubong. Ayun, yung bubong. Hindi mo nahin nun, namunta rin yung yero. Solar sira, oh. Solar lights. Solar lights sira. Grabe. Grabe kalakas. Yung mga manok dito, kawawa, oh. Meron pa mga manok dito. Ayun, oh.
Grabe po yung ano na yun. Yung ulan na yun. Tignan natin tong ano. Itong dito sa may likod. Nilipad. Yung aso. Si Penny. Nasaan kaya? Hindi ka natangay nung ano, nung ano mo nga? Nasaan kaya yung aso? Nasaan tali? Ano? Nasaan kaya yung aso? Tsaka yung mga manok, ay yung mga manok natin, iloloboy. Grabe. Wala na. Tangaso kaya no, yung miras. Yung aso mga boss, yung naalala ko si Babaw naka ano, nandun sa loob. Tingnan mo dun sa kabila, baka tinangay dun sa ano. Silipin mo dun, no? Sa kabila. Hanggang dun yun, no? Yung dito yung bubong na yun. Wala, naan lang. Naminsan lang. Wala na. Kaya nga aso, nakuha rin niya. Kumakan ka nga dyan. Silipin mo sa kabila. Kumakan ka dyan. Yung mga manok niya, kawawa rin yan. Wala. Ilo ko yaring bubong. Yung aso kaya nasan? Ibabaw, loloboy na orin niya. Babaw, lulog na yan. Yung kaya isa. Ayun yung aso. Ayun, no? Iba tayo sa kabila. Uy natin yung aso. Kawawa. Eto. Si Babaw nandun na daw. Penny. Penny nga eh. Kunin mo. Ayun po si Penny. Ano ang tali ba? Yung tali. Kawawa siya. Sawa po siya lumipad dito ng ano. Bubong, ayan. Grabe. Yung mga solar lights natin nandiyan po. Buwas na lang natin na ito. Tinamyan mo yung panalan. Oo, ayan. May sila po lang dyan eh. Ikaw na kayo ba yun? Buti yan yung panalan. Ayun nga na, wala akong maniwan, no? Pati na yung solar na kasira, no? Oo, nasigan. Naman ng yero, alam mo, no? Talagang nalsaan yung buo. Oo, dapat ikain na rin. Yung mga manok.
Yes, ganda hanginan din. Sipa mo na nga lasak alipat na ikin kaya. Ay, may lasak ya. Itang bayo niya, umapil ang bayo. Ito eh, may sulapo kasi bayo ito eh. Oh. Matela rin eh, dapat tayo kayo pangkay. Punta na naman siguro, punta na kain na. Sinimbaya kasi eh, huwag sa babistan. Suko ko namin ng dugutin pa rin. Hindi na ko yan dugutin. Pagya ka. Ala na yung kusina, nilasak yun ah. Sabi, talagang kain na yun. Ano? Yan ang pakalila. Lamesa pa mo bakal na, pakalina lang. Grabe aksikan, wala kang bagyo talaga. Ano, sila po na yan, no? Baya ka rin, no? Ay, si lulubay pa kitang kaya kita metong yero, itaw. Ano si Penny? Yan, lumipad siya, lumipad. Si Bao Bao.